ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga kakayahang nahuhusgahan sa umpisa dahil sa diskarting meron sila. Pero minsan yung inaakala nating wala nang ibubuga ay naghahanda lamang pala. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang nagduda at nanghusga sa kakayahan ng isang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon. Ako po si Wineth, taga Dinalupihan, Bataan. 30 years old po ako nang mangyari ang aking kwento. Nakabukod po ako sa mga magulang ko. Ilang taon din po akong nangupahan sa isang maliit na apartment at mag-isang binubuhay ang sarili ko. Sa madaling salita ay isa po akong independent woman. Papadudod 17 years old pa lamang ako ay hindi ko nakasama ang mga magulang ko. Nagbe-bed spacer lamang ako habang pinagsasabay ang pag-aaral at pagpa-part-time sa isang sikat na fast food. Nakasanayan ko nang wala akong inaasahan na kahit na ano sa pamilya ko. Dahil kahit kailan naman ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal at suporta nila. Pero dahil sa mataas ang respeto ko sa mga magulang ko at mahal na mahal ko sila, bumibisita na lamang ako paminsan-minsan sa bahay namin. Nang makatapos ako ng pag-aaral ay umayo naman kaagad sa akin ang panahon dahil nagtrabaho ako bilang entry-level na financial statement analyst sa isang petroleum company. Dahil doon ay nagkaroon ako ng kakayahang pag-aralin yung anak ng ate ko. Mula pagkabata kasi hindi na niya nabibigyan ng sapat na atensyon ang panganay niyang anak. Wala rin itong kinagisnang ama. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko na lamang babanggitin dito. Nang magkaroon ng asawa ang ate ko at nagkaanak sila ay mas lalo na niyang hindi napansin ang isa pa niyang anak. Dahil malapit sa akin ang pamangking kong yon, nangako ako sa kanya na pagtatapusin ko siya hanggang sa kolehiyo. Mula sa pag-enroll, meeting sa school, graduation at moving up, ako palagi ang nandun. Kung meron man po kasing nakakaintindi sa nararamdaman niya at sa kakulangan niya ng atensyon, syempre ako po yun. Dahil pareho kaming hindi favorite na mga magulang namin. Bukod sa hindi magandang relasyon ko sa mga magulang at panganay kong kapatid ay may isa pa po akong problema na pinasan ng time na yon. Kakagraduate lang po kasi sa college ng bunso naming kapatid nang itinanan niya yung girlfriend niya. Wala pong nakakaalam noon na ako ang tumutulong sa kanilang dalawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa ate ko na nagbibigay ako ng pera sa kapatid ko, Papa Dudut. Oo ate, napatawag ka. Siguro naman alam mo na kung ba't ako tumawag sa'yo. Ano na naman ba to ate? Kauwi ko lang galing trabaho. Eh ano ngayon kung kauuwi mo lang? Bakit hindi mo sinabi sa amin kung nasan yung magaling nating kapatid, ha? Pinuntahan na kami dito ng mga magulang ng girlfriend niya, hinahanap silang dalawa. Paano niyo naman nalaman na alam ko kung saan sila pumunta? Malamang tumawag mismo si Lola. Sinabi niya na hindi sila pwede magtagal doon. At ikaw namang babae ka, kinonsinti mo pa? Binigyan mo pa talaga ng pera? Ate, nangangailangan si Bunso. Alangan naman pabayaan ko na lang sila na magpalaboy-laboy ng walang kapera-pera. Eh di konsentidor ka nga. Ang sakin lang ate, may tamang paraan para ipaintindi sa kanila na mali yung ginawa nila. Anong paraan? Yung suportahan sila sa pagtatanan? Eh hindi naman porke tinulungan ko sila, suportado ko na yung pagtatanan nila. Mali yung ginawa nila, alam ko yun.
Pero hindi ko kayang pabayaan na lang yung dalawa. Hindi nyo ba naisip na mas makikinig sila sa atin kung hindi natin sila dadaanin sa paninindak? Yan! Nagmamagaling ka na naman! Bida-bida ka kasi! Kala mo, alam mo lahat! Kapatid pa rin natin yung pinag-uusapan dito, ate. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit yung dugo mo sa akin. Matagal na mainit yung dugo ko sa'yo. Sa tigas ng ulo mong yan, magtataka ka pa? Matigas yung ulo ko kasi never naman kayong nakinig sa akin. Kayo lagi yung tama. Hindi ko nga alam kung pamilya pa rin ba yung turing nyo sa akin eh. Kasi naaalala nyo lang naman ako sa ganitong pagkakataon. O kaya naman kapag may kailangan kayo. Nanumbat ka pang maldita ka? Hindi pa nunumbat yun, ate. Nire-real talk lang kita. Totoo naman, di ba? Galit na galit ka sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gigil na gigil ka kapag nagkakamali ako. Pero kapag may ipapagawa kang paperwork sa akin, ang lambing-lambing mo. Tanggap ko na nga na yun lang ang silbi ko sa inyo eh. Pero sana naman, kung hindi niyo ako kayang isama sa pamilya ninyo, bigyan niyo na lang ako ng katahimikan. Huwag kang magdrama dyan. Dapat lang naman natulungan mo ako kasi ako yung nag-alaga sa'yo nung bata ka pa. Kung isusumbat mo yon, ate, bayad na ako. Matagal na. So ngayon pinamumukha mo naman sa akin na ikaw na yung bumubuhay sa anak ko. Wala akong sinasabing ganyan, ha? Kahit kailan hindi ko yun ipinagyabang sa'yo kasi bukal yung sa kalooban ko. Bukal yung pagtulong ko sa pamangkin ko. At para lang alam mo, ate, hindi ko yung ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko yun para sa isang batang kulang na lang itakwil ng magulang. Kaya bago mo ako lecturean ng kung ano-ano, simulan mo muna sa pagiging ina mo sa anak mo. Naturingan ka pa namang teacher pero sarili mong anak, hindi mo pagmalasakitan. Bastos ka! Umuwi ka nga rito at maghaharap tayo? Wag na, ate. Wala akong panahon para sa gulong gusto mo. Kung nasaktan ka sa pag-real talk ko, ibig sabihin, totoo lahat ng mga sinabi ko. Makita lang talaga kitang babae, kakakalbuhin kita. Wag mong sabihin yan, ate. Gawin mo. Pero wag kang iiyak at magpapaawa kina mama kapag gumanti ako. Papadudot batid ko na masyado na kaming matatanda para sa ganong away. Pero hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na managot kapag si ate yung nakakausap ko. Wala kaming naging pag-uusap na hindi niya ako sinusumbatan sa lahat ng nagawa niya para sa akin noong bata pa ako at paulit-ulit niya ring pinapaalala ang mga pagkakamaling matagal ko nang naitama. Mula kasi nang maglayas ako sa amin at mamuhay ng mag-isa ay palaging isinisisi sa akin ni ate tuwing nagkakasakit sina mama at papa. Binigyan ko raw kasi ng sakit sa ulo kaya nagkakaganon. Pero kahit naman hindi nila ako kasama ay never ko silang kinalimutan. Kahit na anong okasyon, nagpapakita ako sa kanila at naglalaan ng oras para makasama sila. Pero kahit na ano namang gawin ko ay hindi pa rin yon sapat para kay Ate Cora. Hindi niya kasi nagugustuhan kapag naaagawan ko siya ng atensyon mula sa mga magulang namin. Yun nga lang ang hindi ko maintindihan sa kanya dahil may asawa naman siya at mga anak. Pero para siyang bata pagdating kina mama at papa. Yung tungkol naman po sa away namin ni Ate Cora, bata pa po ako nang magsimula yung galit niya sa akin. Noong ipinagbubuntis niya kasi ang panganay niya ay plano na sana niyang ipalaglag ang bata. May pinapuntang aborsyonista noon sa bahay namin pero hindi natuloy ang pagpapalaglag sa pamangkin ko nang nagsalita ako at sinabing iligal ang ginagawa nila. Napahiya sina mama at ate doon sa aborsyonista at natakot naman po yung matanda na baka magsumbong ako sa otoridad kaya hindi na yon itinuloy. Napagtanto rin naman ni mama na may punto ako dahil hindi naman ginusto ng pamangkin ko na mabuo siya. Mula noon, papadudot ay hindi na ako tinigilan ni ate. Lahat ng pagkakamali ko ay ibinubunton niya. Lahat ng kasiraan ko na pwede kong maging problema ay inaalam niya para magmukha akong masama. Hindi lang sa mga magulang namin kundi sa ibang tao. Dahil lagi akong stress sa mga bagay-bagay ay hindi ko na nabigyan ng oras ang buhay pag-ibig ko. Hindi ko na nga alam kung paano pa makipag-date sa sobrang busy ko sa pagtatrabaho. Hanggang sa may makilala ako nang minsan akong manood ng liga
Papa Dudut. Ala, nasaan na ba yung best friend ko na yun? Umuwi na yata ah. Hi, may hinahanap ka? Yung kaibigan ko, nagpaalam lang kasi magsi-CR pero hindi pa bumabalik. Pero out of order kasi yung CR dito sa sports complex. Baka lumabas na yon kaya natagalan. Baka nga, tatawagan ko na lang mamaya kapag hindi pa siya nakabalik. Kung gusto mo, samahan muna kita rito habang naghihintay sa kanya. Ha? Ay naku, wag na. Katatapos lang ng game nyo, di ba? Dapat nakikipag-celebrate ka dun sa mga kasama mo. Susunod na lang ako sa kanila mamaya. Pwede naman ako magstay dito kahit ilang minuto lang. Ikaw bahala, mapilit ka eh. Hindi ko kasi kayang sayangin tong chance na makausap yung kaisa-isang babaeng nakakuha ng atensyon ko sa dami ng tao rito. Bolero, iba na lang ang pormahan mo. Hindi ako pumapatol sa Playboy. Grabe naman to. Porket malakas lang yung loob, playboy na agad? Pamilyar kasi sa akin yung mga ganyang style mo eh. Bulok? Doon ka na nga. Pabalik na rin yung kaibigan ko. Bahala ka. Mabaho hininga mo kapag wala kang kausap dito. Kung bumaho man o mag-amoy bulok yung hininga ko, wala ka ng pakialam doon, no? Di ka pa siguro nagkaka-boyfriend, no? Grabing sungit mo eh. Ano naman kung hindi pa? Seryoso ba yan? Pakialam mo ba? Lumayo-layo ka nga. Nakakairita ka na eh. Sorry na. Gusto ko lang namang magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Ervin. Pero pwede mo naman akong tawaging mahal o kaya baby para mas masarap pakinggan. Well, Mr. Pampam, hindi ako interesadong makilala ka. Kapag nakabalik na yung kaibigan ko, uuwi na ako at hindi na kita makikita ulit. Kung ganon, ayaw mo makipagkilala sa akin kasi posibleng hindi na tayo magkita paglabas natin dito? Ano? Hoy! Mali ka ng pagkakaintindi, no? Ikaw sana sinabi mo agad para nagkalinawan tayo na gusto mo akong makita ulit. Huwag kang ang feeling dyan! Kung ganon, bakit namumula yung magkabilang pisngi mo? Kilig ba yan o… Nahihiya ako kasi pinagtitinginan na tayo. Hindi naman sa pagyayabang pero marami na kasi akong fans dito. Marami nang nagkaka-crush sa akin kaya napapatingin talaga sila kapag dumadaan ako. At ngayong nilapitan kita, iisipin nila na espesyal ka sa akin. Espesyal? Mukha ba akong papatol sa kagaya mo? Sa labas ko na lang hihintayin yung kaibigan ko. Hindi na ako makakatagal pa ng ilan pang minuto dyan sa kakapalan ng mukha mo. Kanina, ginudge mo ako agad bilang isang playboy tapos ngayon, parang nilalait mo na ako. Mapanakit ka naman masyado, Miss Pretty. Winnet ang pangalan ko, hindi Miss Hindi ko pa sinabi. Nice meeting you, Winnet. Ano nga palang pangalan mo sa Facebook? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Ay, kung itrato mo naman ako, parang napakasama akong tao. Hinusgahan mo na nga ako agad kanina eh. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang talaga magpakilala. O kung suswertehin, maging kaibigan ka. Tsaka hindi lang naman ako basta nagandahan sa'yo. Nung nakita kita, napangiti agad ako kasi ang gaan ng aura mo. Lalo na nung nakangiti ka after manalo ng team namin. Kanina mo pa ba ako pinagmamasdan? Paano kung oo? Then huwag ka mag-assume. Nakangiti lang ako kanina kasi ine-enjoy ko lang yung game. Kung ganon, salamat sa suporta. Kahit hindi mo kami kilala. Sige, balik na ako sa mga kasama ko. Teka sandali! Bakit? Sige, eto na. Type mo na lang dito yung pangalan mo sa Facebook. I-add na lang kita. Talaga? Oo, kulit mo eh. Papa Dudut, wala naman talaga sana akong balak na makipagkilala kay Ervin ang araw na yon. Pero nung hindi na siya nangulit at nakita ko kung paano siya nagseryoso, feeling ko ay may something na nagtulak sa akin na mas kilalanin ko pa siya. Well, hindi naman masama kasi after ko siyang i-add sa Facebook ay madalas na kaming magka-chat at magka-video call. Hanggang sa ayain na niya akong lumabas, Papa Dudut. Doon ko nalaman na graduate pala siya ng architecture at passer na rin siya ng licensure exam. Pero hindi muna siya nagtrabaho. Gusto niya raw kasing mag-enjoy muna ng walang iniisip na stress sa buhay bago magseryoso sa career niya.
Naiintindihan ko naman ang punto niya dahil nakwento niya na tutok talaga siya sa pag-aaral noon. Nagtapos ba naman with Latin Honors? Nung tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng panggastos, nabanggit niya na galing yon sa paglalaro at mga racket na hindi na niya sinasabi kung ano. Basta ang alam ko noon ay base sa mga kwento niya, may kaya naman ang mga magulang niya, kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral sa pribadong university. Pero nilinaw niya sa akin na hindi na siya humihingi ng pera sa mga magulang niya ng time na yon, Papa Dudut. Aaminin ko na medyo na-turn off ako sa pagiging jobless nitong si Ervin. Pero mukhang masaya naman siya sa pagbabasketball kaya binura ko na yung mga negatibong pumasok sa isipan ko. Isa pa ay hindi pa naman kami para magbigay ako ng opinyon tungkol sa magiging future niya, Papa Dudut. Ang kaso habang tumatagal, lumalalim na rin ang nararamdaman ko para kay Ervin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil ilang beses na kaming nag-date, mas nakilala ko pa noon si Ervin. Malambing siya at maasikaso at sobrang attentive niya tuwing magkasama kami. Kahit yung simpleng pagbubukas lamang ng tumbler, paghila ng upuan, pag-alalay sa akin tuwing tumatayo ako ay na-appreciate ko lahat ng yon. At ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay yung sense of humor niya. Palagi niya ako napapatawa at napapangiti kahit na minsan ay sobrang stress ako sa trabaho. Hindi nagtagal ay naging kami na rin ni Ervin, Papa Dudut. Hindi ko na inisip na wala pa siyang trabaho at wala pa siyang malinaw na plano para sa future niya. Kahit malabo pa ang lahat ay sumugal ako. Aaminin ko na nabulag ako ng pagmamahal ko sa kanya. Siguro nalunod lang din ako noon sa atensyon at pagmamalasakit na ipinaparamdam niya. Kasi yon pa lang ang unang beses na naranasan ko na may isang tao na ganon ka-concern sa akin. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay marunong siyang mag-set ng boundaries. Kapag oras ko nakasama ang mga kaibigan ko ay hindi siya nakikigulo at hindi nagde-demand ng oras. Ganon din kapag umuwi ako sa mga magulang ko. After 4 months ay nagulat na lamang ako noong magpaalam siya sa akin kung pwedeng magsama na kami sa apartment ko. Tinanong ko siya kung bakit, pero ang sagot niya lang ay gusto niyang mas madalas pa kaming magkasama, kaya naman pinagbigyan ko siya. Wala naman ako naging problema dahil marunong siyang maglinis, magluto, as in lahat ng hindi ko na nagagawa sa pagiging busy ko ay siya na ang sumalo. Kaya naman hindi ko na rin inisip noon na hindi na siya nagbibigay ng share sa renta at sa mga bills namin, Papa Dudut. Mababait naman pala yung mga kaibigan mo eh. Hindi naman kita ipapakilala sa kanila kung hindi. Baka hindi ka maging komportable sa kanila pag ganon. Paano kung hindi ko gusto yung mga kaibigan mo? Lalayuan mo ba sila? Ano nangyari sa boundaries? Ikaw na nga mismo nagsabi na may mga kaibigan na tayo bago pa naging tayo. At hindi dapat baguhin ng relasyon natin yung pakikisama natin sa ibang tao na mahalaga rin sa atin, tama? Aba, tinandaan mo talaga yan ha. Eh yung job hunting mo nga pala, kumusta? Tinawagan ka na ba? Yun lang. Medyo inaalat ako ron, Bebu. Yung isang pinagpasahan ko, may nakuha na raw sabi ng kaibigan ko. Sinubukan mo na bang magpasa sa iba? Hindi pa. Hindi ko pa kasi maharap ngayon eh. Marami pang ganap. Next week kasal nung pinsan ko. Tapos family reunion naman namin yung kasunod. Sino namang kasama mo sa kasal ng pinsan mo? Iniisip mo ba na may iba pa akong isasama ron? Siyempre ikaw yung isasama ko. Excited na nga ako makilala ng mga pinsan ko yung napakaganda kong girlfriend eh. Ipapakilala mo na talaga ako sa kanila? Hindi ba nakakahiya? Ano namang nakakahiya ron? Ilang buwan mo na nga akong boyfriend tapos di pa kita ipapakilala? Gusto nga rin sana kitang isama sa family reunion eh. Kung papayag ka. Family reunion yun.
Girlfriend mo pa lang naman ako, kaya hindi pa ako parte ng pamilya ninyo. Bebu, hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Kaya sa kasal din patungo tong relasyon natin. Tsaka nagsasama na tayo ngayon. Di ba parang mag-asawa na rin tayo? Hindi ka talaga nauubusan ng katwiran, no? Sana ganun din yung patience mo kapag naghahanap ka ng trabaho. Kapag hindi ka natanggap sa isa, maghanap ka ulit ng iba. Hindi yung hihinto ka na. Nanermo na naman po yung girlfriend ko. Huwag kang mag-alala. After ng lahat ng ganap na sinabi ko, tuloy ang job hunting. Makakahanap din ako, Bebu. At kapag hired na ako, sisimulan ko na yung pag-iipon para makapag-propose na ako sa'yo. Tsaka na natin isipin yung kasal kapag pareho na tayong financially stable. Okay, sabi mo eh. Sa'yo lang naman ako nakadepende. Huwag ka masyado maging dependent sa akin, ha? Bakit naman? Dapat kasi kahit gaano natin kamahal yung isa't isa, kaya pa rin nating tumayo nang wala yung isa. Hayaan mo. Hindi ko hahayaang mangyari na isa lang yung nakatayo sa ating dalawa. Sana gawin mo yun para sa sarili mo, hindi lang para sa relationship natin. Sure ako na magiging proud sa'yo yung parents mo kapag nalaman nila na hired ka na. Parents ko lang ba? Siyempre pati ako, ano ka ba? Ako yung pinakaunang magiging masaya para sa'yo. Magsi-celebrate tayo. Sa tingin mo ba hindi talaga ako marireject? Marami kasi akong kakilala na kagaya ko rin. Cum laude pero hindi natanggap sa trabaho. Parang hindi ko kayang harapin yung ganong kahihiyan. Bakit ka naman mahihiyang ma-reject? Parte ng proseso yun. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag rejected ka, hindi ka nakarapat dapat maging architect. Kapag nalaman yun ni Dad, iisipin niya malaking disappointment ako. Marami na siyang hinawakan ng malalaking project. Samantalang ako, entry level pa nga lang yung papasukin, mukhang malabo pa. Magiging kahihiyan lang ako ng tatay ko. Di kagaya sa basketball. Mahirap pero parang hindi ko nararamdaman yon kasi gusto ko yung ginagawa ko. Wala namang masama na i-push mo yung passion mo eh. Pero hindi rin naman masama kung magiging risk taker ka sa isang bagay na pinaghirapan mo ng ilang taon. Sabihin na nating mas malaki yung chance na maging stable ka kapag pinush mo yung career mo sa architecture. Kapag okay ka na, di tsaka mo i-push yung passion mo. Paano kung ikaw na lang yung piliin ko? Di galingan mo muna ron sa dalawa. Papadudot, ramdam ko naman na mahal ako ni Irvin. Wala akong duda doon. Loyal din siya at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na mahilig mang chicks. Palagi niya akong ina-update tuwing may lakad siya kasama ang mga kaibigan niya. Kaya naman hindi ako noon nag-aalala sa kahit na ano. Hanggang sa dumating na nga po kami sa punto na gusto ko nang makilala ni Irvin ang mga magulang ko. Wala namang sanang kaso yon dahil matanda na rin naman ako para sa ganong mga bagay. Hindi na ako parang teenager na pagbabawalan pa na mag-boyfriend. Ang kaso, hindi ko alam kung paano siya ihaharap kina mama at papa, lalo na kay Ate Cora na masyadong mapanghusga. Baka kapag nalaman nila na wala pang trabaho ang boyfriend ko ay maliitin siya ng sobra at ayokong mangyari yon. Kaya ang nangyari ay palagi ako nagpapalusot o di kaya ay iniiba ang usapan tuwing nababanggit ni Irvin ang tungkol doon. Itinago ko muna sa pamilya ko ang pakikipagrelasyon ko kay Irvin. Pero oras na malaman nila ng maaga ang tungkol doon, ay ipapakilala ko rin naman siya kaagad. Ang problema kahit na anong pagtatago sa relasyon namin ang gawin ko, nakarating pa rin po ito sa kontrabida kong kapatid, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo pang sagutin yung tawag ko. Kanina pa ako tawag ng tawag pero hindi mo sinasagot. Ate, paano kita sasagutin? Oras ng trabaho ko. Oras ng trabaho o nakikipaglandian ka lang? Ate, please lang. Huwag mo akong simulan. O bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. Hindi ka na nakakaisip na umuwi kasi masaya ka nang nakikipag-live-in dun sa boyfriend mong basketball player. Paano mo naman nalaman yung tungkol sa boyfriend ko? May nakapagsabi sa akin. Nakita raw kayo magkasama. May source naman pala. May sinasabi ka?
Wala. Ang sabi ko, sino ba yung source mo? Kasi ang lawak naman yata ng nasasagap niya. Hindi na importante kung sino. Ang punto rito, yung pagtatago mo sa amin ng boyfriend mo. Ano yun, nahihiya kang ipakilala siya sa amin? Huwag kang mag-alala, sanay na kami ma-disappoint sa'yo. Paano naman naging disappointment yung pagkakaroon ko ng boyfriend? Ate, nasa tamang edad na ako. Pwede na nga ako mag-asawa kung tutuusin eh. Talaga? Mag-aasawa ka ng isang lalaking walang ibang kayang gawin kundi mag-shoot ng bola? Ate, please, huwag mo namang insultuhin ng ganyan yung boyfriend ko. Naghahanap naman siya ng trabaho eh. Hindi magtatagal, matatanggap na rin siya. O, edi inamin mo rin na wala ngang trabaho yung boyfriend mo? Kundi ka rin naman isa't kalahating tanga. Kinasama mo pa dyan sa apartment na tinitirhan mo ngayon? Hindi na ako magugulat kung ikaw yung nagbabayad ng bills at nagpapalamon sa kanya. Alam mo ate, kung ibang tao ka lang siguro, iisipin ko na nagmamalasakit ka sa akin eh. Kaso kilala na kita eh. Hindi mo ako pagsasabihan ng ganyan para sa ikabubuti ko. Sinasabi mo yan kasi nakahanap ka na naman ng pagkakamaling magagamit mo para ipahiya ako kina mama at papa. Huwag kang umangal kasi nakakaya ka naman talaga. Naglayas ka. Pinabayaan mo sina mama at papa na maiwan sa bahay. Si Bunso na nga lang yung nakakasama nila, sinuportahan mo pa sa pagtatanan. O ngayon, sabihin mo kung ano ba yung maganda mong nagawa. Wag na! Kahit ano namang sabihin ko, kayang-kaya mo pa rin gawing mali. Napaka-perfect mo kasi. Sa bagay, teacher ka nga naman pala. Nagtuturo ka ng kabutihang asal, kaya kagalang-galang ka sa paningin ng mga tao sa paligid mo. Pero alam mo sayang eh, kasi hindi mo naman may apply sa sarili mo lahat ng tinuturo mo sa mga bata. Igagalang ka pa kaya nila kapag nalaman nila na… Bakit? Sisiraan mo ako sa kanila? Eh di gawin mo! Ipangalandakan mo yung pagiging kanal mo, Winnet! Mali ka ate. Kung gusto kitang masira, noon ko pa sana ginawa yon. Nung sinaktan mo yung sarili mong anak at pinabayaan mo na lang na parang hindi mo kadugo. Kayang-kaya ko yun ate. Kayang-kaya kitang sirain sa mga taong nauuto mo. Pero hindi ko ginawa, di ba? Nanahimik ako kasi yun naman palagi yung gusto niyong gawin ko. O sige, utang na loob ko na sa'yo yung pinag-aaral at inaasikasa mo yung anak ko. Pero hindi pa rin mababago no na ginagawa mo rin yung naging pagkakamali ko noon. Pumatol ka sa walang silbing lalaki. Kaya huwag ka na magtangkang ipakilala pa siya sa akin. Huwag kang mag-alala Ate Cora. Hindi ko ipapakilala sa'yo si Irvin. Hindi naman niya kailangan ng validation mula sa isang taong bulok yung pagkatao. Papadudot nasaktan ako ng sobra sa mga sinabi ni Ate Cora tungkol kay Irvin. Pero hindi ko pinagsisihan na ipinagtanggol ko ang boyfriend ko sa ate ko. Sa simula pa lang ay masyado ko nang nararamdaman na nahuhusgahan niya. Nasanay kasi siya na siya lang yung may magandang imahe sa aming magkakapatid. Kaya para sa kanya ay wala siyang ginawang mali. Nakuha ko rin naman ang punto ni Ate Cora sa pagpapakasal sa isang lalaking walang trabaho. Pero alam ko rin noon na mas mahalaga kay ate ang sasabihin ng ibang tao. Iniisip niya na magdadala lamang ako ng kahihiyan sa pamilya namin lalo na kapag nabuntis ako ni Irvin. Dahil doon, kinausap ko ulit si Irvin at kinumbinsing ituloy na ang paghahanap niya ng trabaho. Ang kaso mas inuna pa niya ang pagdayo sa kung saan-saan para makapaglaro. Madalas yung nagiging dahilan ng pagtatampo ko sa kanya pero tuwing nangyayari yon ay susuyuin niya lamang ako. Babawi siya at okay na ulit kami. Paulit-ulit lamang na ganoon pero hindi pa rin siya nag-aasikaso papadudot. Naniwala pa rin siya na may mararating siya sa paglalaro niya ng basketball. Gusto ko sana siyang suportahan na lamang at hayaang gawin ang gusto niya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya gagawin yon. Papadudot, hindi ko na po alam kung maiisip pa ba niya na magplano para sa future namin. Kaya nung wala akong makitang improvement mula kay Irvin, ay naisip ko na sukuan na lamang siya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang hindi pa rin makahanap ng trabaho si Irvin ay handa na sana akong makipag-break sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat para unawain at tulungan siya. Pero mas nakafocus lang talaga siya sa panandali ang bagay ng mga oras na yon. Pero tuwing naiisip ko na hiwalayan na siya ay mabilis na nagbabago ang isipan ko at mas nahihirapan akong magdesisyon
Tuwing ipinaparamdam sa akin ni Irvin ang pagiging malambing at maasikaso niya. Nagdalawang isip ako kung tama ba na ituloy ko pa ang pakikipaghiwalay o bigyan pa siya ng panibagong chance. Naawa rin kasi ako sa sitwasyon niya noon. Kung papaalisin ko siya sa apartment, siguradong makikitira siya sa mga kaibigan niya. Nang muli kaming magkausap ni Ate Cora ay nalaman ko pa na nakauwi na ang bunso naming kapatid at nakabalik na rin sa pamilya yung girlfriend niya, kaya medyo napanatag na po ako noon. Pero habang magkausap kami ng ate ko, naka-loudspeaker ang phone ko at nabanggit na naman niya yung tungkol kay Irvin. Tinanong niya kung naghiwalay na ba kami. Gaya po nung unay, nauwi na naman kami sa pagtatalo. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ko na nagawang ipagtanggol pa ang boyfriend ko. Hindi ko na rin kasi alam kung paano pa ang gagawin ko. Pero ang hindi ko alam noon ay narinig pala ni Irvin ang naging pagtatalo namin ni Ate Cora. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kapapasok ko lang. Hindi mo lang napansin kasi kausap mo yung ate mo. Ay, saan ka ba galing kanina? Sa court lang, Bebu. Inaya kasi ako maglaro. Lagi ka namang inaaya maglaro. Sorry. Ako na lang magluluto ng dinner natin. Pero lalabas lang ako sandali. May bibilhin lang ako. May papasabay ka ba? Wala. Okay. Mukhang masyado ko na stress sa trabaho. Kung gusto mo, imamassage kita mamaya. Wag na. Sige, next time na lang. Ano nga palang gusto mong ulam? Ikaw nang bahala. Bebu, Ano? galit ka ba sa akin? Ayokong pag-usapan yung nangyari, okay? Kung ganon, galit ka nga. Ano bang pwede kong gawin para… Gusto mo talagang malaman? Pwes, maghanap ka ng trabaho, Irvin. Hindi ko kailangan yung serbisyo mo dito. Mas gusto ko na magtrabaho ka na. Naghahanap naman ako, Bebu. Sorry kung nasa-stress ka na dahil sa akin. Yun bang dahilan kaya ayaw mo pa akong ipakilala sa pamilya mo? Honestly, hindi ka nila magugustuhan. Nung unang beses na nakausap ko si Ate Cora, ipinagtanggol naman kita eh. Pero kanina, hindi ko na alam kung dapat ko pa bang gawin yun. Parang hindi mo naman deserve eh. Puro ka pangako pero hindi mo naman ginagawa. Sige nga, paano ko ipagkakatiwala yung future ko sa isang jobless na boyfriend? Kapag nabuntis ako pa rin ba yung kikilos? Ako pa rin ba yung sasagot sa lahat? Hindi to one-man relationship lang. Kaya please naman, maghanap ka na ng regular na trabaho. Pasensya ka na kung nahihirapan ka ng dahil sa akin. Kung gusto mo, lilipat na muna ako para hindi na makadagdag sa gastusin mo habang naghahanap pa ako ng trabaho. Kapag meron na, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Pangako na naman? Nakakaumay na yung mga pangako mo eh. Sana naman this time magseryoso ka na. Hindi naman kita pinupush sa magkatrabaho kasi kailangan ko yung pera mo. Ang gusto ko lang, umusad yung buhay mo ngayon. Yung stability, di ba? Pag meron ka nun, hindi ka basta-basta mamaliitin ng ibang tao. Tsaka tong relationship natin, hindi lang tayo dapat nakafocus sa kilig at tsaka dun sa saya. Dapat kaya rin natin backupan yung isa't isa kahit anong mangyari. Naiintindihan mo ba yon, Irvin? Naiintindihan ko. Aayusin ko na yung mga gamit ko bukas para makalipat na ako. Buti naman. Okay ka lang ba dito kahit wala ka ng kasama? Kinaya ko na mag-isa sa loob ng ilang taon. Kaya bakit hindi? Pero pwede bang ipagluto pa rin kita ngayon? Hayaan mong pagsilbihan kita kahit ngayong gabi na lang. Wala na akong ganang kumain. Sige, lalabas na lang muna ako. Magdala ka ng susi. Ilalak ko yung pinto mamaya. Dala ko naman palagi. Huwag ka na sana magpuyat para makapagpahinga ka ng maayos. Tutuloy na ako. Sige na. Bebu, O bakit na naman? mahal na mahal kita. Sana hindi ka mapagod sa akin. Kala ko ba paalis ka na? Eto na nga, aalis na. Hinintay ko lang naman na sagutin mo yung sinabi ko. Pagod na ako, Irvin.
Gusto ko na magpahinga kaya kung may pupuntahan ka, umalis ka na lang. Bahala ka na kung anong oras mo gustong bumalik. Papadudot ako ang nakapagbitiw ng masasakit na salita kay Irvin noon. Pero parang mas nasaktan pa ako sa naging reaksyon niya. Hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko at wala akong narinig na kahit na anong makakasakit sa damdamin ko. Umalis lang talaga siya ng gabing yon ng tahimik. Hindi ko na nga alam kung anong oras siya nakabalik pero paggising ko kinabukasan ay wala na ang mga gamit niya sa kwarto. Pagbukas ko ng phone ko, saka ko lang nabasa ang sunod-sunod na mga messages niya. Kahit umalis na noon sa Irvin ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Inisip ko kasi noon na baka mas makapag-focus siya sa career niya kapag wala na kaming dalawa. Nakadepende na lamang sa kanya kung paano niya aayusin ang buhay niya. Ang kaso ay hindi siya pumayag na mag-break kami. Nagmakaawa siya na kung pwede ay mag-cool off na lamang muna kami. Pero noong nalaman ko na patuloy pa rin siya sa paglalaro ay nag-assume ako na wala pa rin siyang trabaho kaya nakipag-break na ako sa kanya. Hindi ko na siya kayang harapin noon kaya dinaan ko na lamang sa chat ang paghihiwalay namin, Papa Dudut. Ang hindi ko alam ay natanggap na pala noon sa Irvin sa isang real estate development firm at nagpasya lang siya na ipagpatuloy pa rin ang passion niya sa paglalaro. Ewan ko pero sa halip na manghinayang ay naging masaya pa ako sa pagbabagong yon sa buhay niya. Papa Dudut, 1 taon nang nakalipas nang muli kaming magkita ni Irvin. Parehong lugar at parehong dahilan din. Dahil naroon ako para manood ng finals. Sa totoo lang ay hindi ko naisip na naglalaro pa rin siya ng time na yon kaya nakampante ako. Pero nung tawagin ang pangalan niya at hanggang sa matapos ang laro ay nasa kanya na ang buong atensyon ko. Kakainis. Iniwan na naman ako ng kasama ko. Bebu! Ha? Ako bang tinatawag niya? Bebu! Ako? I mean, ako ba yung tinatawag mo? Hanggang ngayon ba naman iniiwasan mo pa rin ako? Grabe! Inabot na nga ng 1 taon yung cool off natin, wala man lang kahit kumusta. Kahit nga sana isang kiss lang, bawing-bawi ka na eh. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nag-break na tayo, di ba? Ikaw lang yung nakipag-break, pero ako hindi. Para sa akin, nag-cool off lang tayo. Seryoso ka ba? Cool off? Ng 1 taon? Wala pa bang nakakagawa nun? Ang tibay pala natin. Hanggang ngayon pala, isip bata ka pa rin. Ako, isip bata? Aba, parang hindi yata ako papayag na sasabihan mo pa rin ako ng ganyan. Gusto mo bang patunayan ko? Tara sa unit ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Irvin, ha? Sungit talaga. Hindi mo ba naaalala? Ganito rin tayo nung una tayo nagkakilala. Sinungitan mo rin ako. Hanggang ngayon ba naman na girlfriend na kita? Hindi mo na ako girlfriend. Bakit? May boyfriend ka na ba? Wala. Nagpaligaw ka ba pagkatapos mo makipaghiwalay sa akin? Hindi. Buti naman. Kundi, magsiselos ako. Ang feeling mo talaga, no? Sabing hindi na nga kita boyfriend eh. Okay. Alam mo ba, nung nakita kitang pumapasok dito kanina, parang sasabog yung puso ko sa sobrang saya. Gustong-gusto nga kitang lapitan eh. Tapos sugurin ng yakap, kaso magsisimula na yung game. Ngayon ko sana gagawin pero hindi na pala pwede. Ano ba tong trip mo, Irvin? Bakit mo ba sinasabi yan? Di ba dapat matagal mo nang tanggap na wala na tayo? Mahal pa rin kita, Bebu. Kahit napakiramdam ko, hindi mo na ako kayang tanggapin. Bakit hindi ka nalang manligaw ng iba? Sa tagal nating di nagkita, imposibleng wala kang ibang dinate kahit isa. Wala talaga. Nagtiis na lang muna ako hanggat hindi ka pa pwede. At bakit mo naman naisip na magiging pwede pa ako? Hindi ko alam. Hindi talaga ako sigurado kung papansinin mo pa ako.
Pero iniisip ko na lang nun na kung magkita ulit tayo at sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo na ako mahal, tsaka pa lang ako maghahanap ng iba. Tsaka pa lang ako mag-move on sa'yo. Pwes, hindi ka pa pwede mag-move on. Bakit? Ayaw mo na nga sa akin, di ba? Huwag kang madamot. Dami kayo nagkakagusto sa... Aray, ikaw Ang sakit-sakit na nga ng puso ko. Namimisikal ka pa. Foul yan. Kasi ang yabang mo pa rin eh. Nakakainis ka. Uy, nakakarami ka na. Isang hampas mo pa. Hahalikan na kita. Oh, bakit bigla kang tumahimik? Huwag mo sabihin tumitiklop ka na sa akin. Uuwi na ako. Bahala ka na dyan. Maghanap ka ng kausap mo. Ayoko ng kausap. Ang gusto kong hanapin, yung pakakasalan ko. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Yabang-yabang mo kaya. Sorry na, Bebo. Nagbibiro lang naman ako. Bebo mo yung mukha mo. Puntahan kita mamaya sa unit mo. Tapos date tayo. May lakad ako mamaya. Eh di bukas. Pahinga ko yon. Eh di pagluluto na lang kita. Pwede rin ako maglinis ng buong kwarto mo tsaka maglaba. Ayoko! Huwag kang ano dyan. Kapag hindi ka pumayag, sisigaw ako ngayon dito at sasabihin kong sinagot mo na ako. Ano? Sira ka ba? Ano, magdesisyon ka na, Bebo. Meron ka na lang 10 seconds. Subukan mo. 10, 9. Oo na, sige na. Pumunta ka mamaya. Sige, dapat pagdating ko, nakahubad ka na. Aray, grabe ka talaga. Hanggang ngayon alala mo pa rin mangurot. Parang bumaon yung kuko mo sa tagiliran ko. Ang sakit. Gusto mo dagdagan ko pa yan eh. Papadudot nung araw ding yon ay nagkabalikan na kami ni Irvin. Sa kulit ba naman ng lalaking yon, kahit yata 1,000 beses ko siyang tanggihan, ay hindi pa rin niya ako titigilan. Naniwala naman ako na seryoso na siya noong nag-propose na siya sa akin. Ipinakilala ko na siya sa pamilya ko pero sina mama, papa, bunsong kapatid at yung pamangking ko lang ang humarap kay Irvin. Si Ate Cora naman hanggang sa oras na yon ay bitter pa rin sa akin. Hindi raw niya suportado ang plano kong mag-asawa na kaya ayaw niya kaming harapin. Personal namang hiningi ng boyfriend ko ang blessing ng mga magulang ko para sa pagpapakasal namin. Laking pasasalamat ko na lamang po noon na kahit na hindi kami masyadong okay ng mga magulang ay pinayagan naman nila kaming magpakasal. Sa ngayon papadudot ay 2 taon na kaming kasal ni Irvin at may isa na kaming anak. Sobrang saya pala sa pakiramdam na finally ay meron ka ng karamay sa lahat ng bagay. Hindi lang naman kasi gastusin ang inaalala kapag may pamilya ka na. May mga problema pa rin na walang kinalaman sa pera. Pero kahit kailan, mula nung magpakasal kami, ay hindi ko naramdaman na mag-isa lamang ako. Iba yung security na naibibigay sa akin ni Irvin at ganon din naman ako sa kanya. Kaya hindi namin pinagsisisihan na pinili namin ang isa't isa. Tungkol naman po sa pamangking ko ay kaunting panahon na lamang ay makakatapos na siya sa kolehiyo. Sa amin na rin siya nakatira para mas magabayan ko siya ng mabuti. Hindi man ako ang tunay niyang ina, papadudot, ay sinisigurado ko naman na hindi niya mararamdaman na may kulang sa kanya sa pagmamahal man o sa material na bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, papadudot. Maraming Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay Love Stories. Love stories. dito sa magulong mundo, maraming kayang gawin ang pag-ibig. Pag-ibig na nagdurugtong sa mga puso at siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit na sa patalim. Ikaw kabarangay, kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal? Kahit madungisan pa,
ang iyong dangal. Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyong lahat na nakikinig sa Barangay Love Stories ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at lagi nakatutok sa inyong programa sa radyo. Maricel na lang po ang itawag nyo sa akin, 33 years old na ngayon. Simpleng may bahay lamang ng aking kinakasamang si Martin. 12 years na kaming nagsasama at mayroon na rin kaming 3 anak. 10 taon na ang panganay ko, 7 taon ang pangalawa at 3 taon naman ang bunso. Nangyari po itong bahagi ng buhay ko na nais kong ikwento halos 2 taon na ang nakakaraan. Papadudot pangangalakal ng basura ang kinalakhan kong hanap buhay dahil elementary lang ang natapos ko. Sa aming magkakapatid, ako yung pinakamahiyain at mahina ang loob. Maliit na babae lamang ako at may katabaan. Hindi rin ako kagandahan pero sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte at walang mararating dahil palagi lamang ako nasa loob ng bahay. Ngunit para sa akin ay kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga naging desisyon ko sa buhay. Lalong-lalo na sa pagsasama namin ni Martin. Kasing edad lamang kasi ng aking ina si Martin at parang tatay ko na rin daw ito kaya gano'n na lamang ang pagtutol niya sa relasyon namin. 55 years old na si Martin noong magkakilala kami. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang maala Roy Vinson niyang datingan. Matangkad, mabigote at matikas tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming edad ay agad ko rin siyang nagustuhan. May 8 siyang anak sa yumaon niyang asawa at lahat ay may mga trabaho na. Hindi magandang relasyon ng mga ito kay Martin dahil sa pananakit niya sa mga anak noon. Kaya wala ni isa sa mga ito ang kasama niya. Nang mag-decide na kaming magsama, Papa Dudut, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumaong asawa ni Martin. Maayos naman ang sitwasyon namin noon at nakakaraos pa rin sa pang-araw-araw. Nagtatrabaho bilang construction worker si Martin at ako naman ang namamahala sa maliit naming tindahan. Kahit may mga naririnig ako noon tungkol sa mga pananakit niya, sa nauna niyang pamilya ay tila naging bingi at bulag na lamang ako dahil nararamdaman ko namang mahal na mahal niya kaming mag-iina, Papa Dudut. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo tomguts na ako eh. Sandali na lang. Maluluto na rin tong tilapia. Pakitawag mo na nga yung mga bata para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. O heto na yung tilapia. Teka, gagawa ko ng sausawan. Mas masarap kung may toyo at kalamansing ka-partner to. Naku, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto tong tilapia. Lalo tuloy ako nagutom nung hinain mo na to sa mesa. Ang sarap oh. Sige na, bibilisan na. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang to sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talaga magluto. Kaya nga ako nahulog sa'yo, hindi ba? Sus, napaka-bolero mo talaga. Pritong isda lang naman yung ulam natin. Ano ka ba, mahal? Kahit anong putahe pa yan, sasarap talaga kapag dumaan sa mga kamay mo. Pero sa tingin ko, may mas masarap pa rito. Mahal, ano ka ba? Nasa hapagkainan tayo. Tsaka baka marinig tayo ng mga bata. Ikaw kasi, hindi ko tuloy mapigilan ng sarili ko. Ay nako, kumain na tayo. Tawagin mo na yung mga bata. Okay, sige. Ay, siya nga pala. Magsisimula na raw yung gagawin naming eskwelahan sa bayan. Mukhang matagal-tagal bago matapos yun kaya mapapalaki pa natin tong tindahan. Huwag lang sanang maputakti ng utang. Maayos naman ang benta ng tindahan. Kahit papano may kinikita naman tayo sa araw-araw. Pandagdag puhunan din para sa mga susunod na pamimili ko. At saka wala namang ibang umuutang kundi si Maring Seling lang. Ayos lang kung si Seling ang mangungutang. Lingguhan naman sila kung magbayad eh. Isa pa, kasama ko naman sa trabaho ang asawa niya.
Good payer yun. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman basta-basta ang pagbawi ng puhunan. Siya nga pala, inaalok din ako ng bagong lipad dyan sa paupahan sa may kanto. Tinatanong kung gusto ko raw mag-reseller ng dishwashing liquid at mga sabon. Ang kaso, kailangan din malaki-laking puhunan. Hindi pa naman sapat yung perang hawak ko kaya sabi ko sa kanya, sa susunod na lang kapag kumpleto na. Sabihan ko lang daw siya at siya mismo ang order online. Malaki raw kasi ang kikitain. Triple ng puhunan. Online? Nako, baka mamaya scammer yan. Hindi naman siguro. Pinapahanap pa nga ako ng ibang interesado maging reseller para mas marami raw kami nga asenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Ay nako, busisiin mo muna yan bago ako magbigay ng pera. Mahirap na. Marami na akong naririnig na scam sa ganyang klase ng negosyo. Sinasabi lang nilang malaki ang kikitain pero scam naman pala. Ayun, parang nilipad lang ng hangin ang perang pinaghirapan nila. Kahit isang balde pa ng luha ang iluha nila, malabo pa sa sabaw ng pusit na maibalik yung pera. Mabuti na lang pala't sinabi mo yan. Naku, nakakatakot din palang sumubok sa ganyang klase ng negosyo. At saka hindi pa naman nating lubusang kilala yung nag-aalok sa akin. Bago lang dito sa atin Kaya nga huwag ka basta-basta magtitiwala. Pagtutuunan ko na lang siguro ng pansin yung tindahan. Siya nga pala, mahal. Kumusta pala yung mga anak mong nasa Pangasinan? Ay, ewan ko ba sa mga batang yun? Mukhang ayaw talaga akong kausapin. Yung bunso ko lang ang malapit sa akin Oh, may inaasahan ka bang pupunta ngayon dito sa bahay? Wala naman. Ako na magbubukas. Sandali lang. Nay! Kayo pala. Tuloy ho. Napasadya ho kayo. Baka may sobra pa kayong bigas dyan. Bigyan mo muna ako kahit 2 taka lang. Ibabalik ko rin. Naubusan na kasi kami Bukas pa makakabili. Sige ho, Nay. Pasok po kayo dito sa loob. Sandali lang at ikukuha ko kayo. Baka gusto niyong kumain. Sakto, naghahapunan na kami. Ay naku, hindi na. Baka maging utang na loob ko pa dyan sa asawa mo. Nay Lucia, nandyan pala kayo. Kain o. Hoy Martin, tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagtawag mo ng Nay Lucia ha? Kinikilabutan ako. Huwag kang umasta na parang kaidaran mo lang ang anak ko. Amoy na amoy ko na yung pagiging luma mo. Si Nay Lucia talaga Alam na alam niyo yung amoy ng mga katulad nating luma Magkaedad lang tayo, hindi ba? Nangiinsulto ka ba? O ikaw Maricel, pagsabihan mo nga yung asawa mo ha? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Sobra na kasi kayo. Sinusubukan ko naman kayong unawain at pakisamahan. Pero lagi nyo na lang pinamumukha sa akin ang edad ko at ang agwat namin ng anak nyo. O bakit? Hindi ba totoong parang tatay ka na ng anak ko? Nay, tama na ho. Ito na yung bigas nyo. Kahit wag nyo na hong ibalik yan. Ay nako, hindi. Utang ito Maricel. Kundi lang kami naubusan hindi na ako pupunta rito. Ay, makauwi na nga. Salamat ito sa bigas ha. Papalitan ko ito bukas. Wala akong magawa ng mga panahong yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi papadudot ay hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisawsaw at palagi na lamang kaming topic sa mga chismisan. Sa mga unang taon ng pagsasama namin, papadudot ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya dahil ganon ko siya kamahal. Hanggang sa nakita ko ang unti-unti niyang pagbabago. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan ay madalas na siyang umuuwi ng lasing matapos nilang sumahod. Tuwing Sabado kasi ibinibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho. Pinagsasabihan ko naman siya pero nauuwi lang sa pagtatalo ang usapan namin, papadudot. May mga panahon na nasasaktan na rin ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok, sa sikmura at minsan ay tinatadyakan na rin ako tuwing umiinit ang ulo niya. Ang pinaka masakit pa, papadudot. Tuwing nalalasing siya ay pinipilit niya ako na may mangyari sa aming dalawa kahit pagod na ako sa buong maghapon. Gusto ko na lamang sanang magpahinga.
Pero dahil mahal ko si Martin ay ayaw ko rin na masira ang pamilyang nabuo namin. Tiniis ko na lamang ang lahat. Isa pa ay good provider naman siya. Iniisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming mga anak. Nang malaman ni nanay ang ginagawang pananakit ni Martin ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Tinanggap ko na lamang lahat ng masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi akong kinukumusta. Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Isang buwan pa lamang sa trabaho si Martin nang magkaroon kami ng isang mabigat na problema, Papa Dudut. Ay, nakakapagod talaga. Tindi pa ng init kanina. Hindi naman pwede mong pahinga kami ng matagal. Buhay pa ako pero para na ako sinusunog sa impyerno. Tapos inaabot pa ng kamalasan. Bakit? Ano nangyari? Ayun, nawalan na kami ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan. Nalintikan na talaga. Hirap pa namang makahanap ng trabaho ngayon dito sa probinsya. Konting tiyaga lang, mahal. Hayaan mo at kapag lumaki-laki na rin yung bunso natin, maghahanap na ako ng trabaho para may katuwang ka na sa mga gastusin dito sa bahay. Ayan ka na naman. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Pasensya ka na. Baka lang kasi nahihirapan ka na mag-isa na inaako lahat ng gastusin. Kaya ko naman magtrabaho kung pwede lang. Pero kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit. Hanggat kaya ko pa magtrabaho, dito ka lang sa bahay. Sino pang gagabay sa mga anak natin habang wala ako kung mawawala ka rin dito? Baka lumaki silang pariwara. Naisip ko lang naman yon. Hindi na, para hindi umuusok ang tenga mo dyan. Paulit-ulit na lang kasi. Hindi na nga. Siya nga pala, di ba may inaalok na trabaho sa'yo si paring Fernan? Hindi mo ba gusto yon? Mukhang malaki naman ang sahod. Sus, sa Rizal pa yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ko sa inyo. Alam mo naman kapag nasa trabaho ko, hindi basta-basta nakakauwi. Baka hindi ko namamalayan na sa tagal ko na pala ron hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba? Sa Rizal ka lang naman pupunta, hindi sa ibang bansa. Imposible naman na hindi ka makauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. May day off ka naman. Ay nako, basta. Kung may mahanap ako ibang trabaho rito, mas yun pa rin ang papatusin ko. Ayoko talaga ron. Sige, ikaw ang bahala. Nabangkit ko lang naman. Siya nga pala, mahal. Ipinahilot ko si Bunso kanina. Nilalagnat na naman kasi. Na naman? Pero pinatawas ko na rin kanina. Malamang bukas mawawala na rin yung lagnat niya. Masyado ka naman nagpapaniwala sa mga tawas-tawas na yan. Dinala mo na ba sa center? Hindi pa nga eh. Akala ko kasi mawawala rin yung lagnat. Oh, mataas pa rin ba lagnat? Nawala naman kanina. Teka, titignan ko nga ulit. Sana kasi pinatignan mo muna sa center kanina. Paano kung hindi lang basta lagnat yan? May thermometer naman dyan. Tignan mo kung mataas ang lagnat ng maagapan. Eto na nga, chinecheck ko na. Naku, ganun pa rin pala. Hindi bumaba. Sa ospital mo na ipa-check up si Bunso bukas. Dali mo na lang yung perang sinahod ko nung huling linggong trabaho ko. Kikitain ko pa rin naman yon. Ang mahalaga, mapatignan sa doktor si Bunso. Sige. Pero paano yung iba pa nating gastusin? Magbabayad pa tayo ng kuryente at tubig. May babayaran pa sa school yung 2 anak mo. Bahala na. Gagawa ko na lang ng paraan. Mahal, may nakalimutan pa pala akong sabihin. Ano yun? May iba ka pang babayaran? Naku, hindi. Tungkol pa rin dun sa trabahong alok ni kumpare. Ano ba naman yan? Hindi ba napag-usapan na natin yan kanina? Ayoko nang paulit-ulit. Alam ko. Pero pwede bang pakinggan mo muna ako? Ay. Oh, ano ba sasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw yung trabaho, matatanggap mo raw agad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali ka makakapasok doon dahil kakilala naman niya yung may-ari ng resort. Bakit?
Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro pero baka pinipili lang niya yung mga kakilala. O siya, sige. Mukhang matatagalan rin naman bago ako makahanap ng bagong trabaho. Sige, kakausapin ko si pare para tanggapin yung inaalok niya. Mabuti kung ganun. At saka hindi na yun kasing bigat ng trabaho mo sa construction. Naisip ko na nga rin yun. Matagal nang nabanggit sa akin yan ni Fernan. Pero malayo kasi dito kaya hindi ako naging interesado. Masasanay ka rin naman, mahal. Papadudot nang dalhin ko sa ospital ang bunso namin ay doon ko nalaman na may dengue na pala siya at nangangailangan kami ng perang panggastos sa ospital. Natuloy din sa pag-alis si Martin patungong Rizal para magtrabaho doon bilang caretaker sa isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakapagpapadala sa amin ng mga anak niya. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Nung una ay hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Nasanay kasi ako na palagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabing tumatawag si Martin para mangumusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa kanya. Kahit malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng tatlo naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya. Matapos nga ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa pantog na 3 cm na ang laki at ayon sa doktor ay nakakailangan ng agarang operasyon upang matanggal ito. Nang mga panahong yon ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastosin namin. Wala na kasing natira sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lamang niya ay napagastos na kami. Kinakailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi na kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. At dahil nga sa desperada na ako noon ay naglakas loob ako na humingi ng tulong sa mga anak sa una ni Martin. Inaasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ang kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa pagtanggi nila na magbigay ng tulong. Mabuti na lamang at may dalawa sa kanila ang patagong nagpaabot ng kaunting tulong para sa panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpasalamat. Hindi ko rin inaasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ang magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi na walang maiiwan sa 3 kong mga anak. Sa pag-uwi ko papadudot ay hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare namin na si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos malaman ang nangyari kay Martin. 34 years old na nga pala si Fernan ng panahong yon. At nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit nagwapo naman siya. Sa katunayan ay nahahawig siya sa aktor na si Rudy Fernandez. Maging ang kanyang pananalita. Yung pormahan pa niya ay laging nakapolo kahit na nasa bahay lang. Nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yon. Laking tuwa ko naman sa kabutihang yon ni kumpare. Sa pag-aakalang libre nga talaga yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na ibinigay niya ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hihinging kapalit ni Fernan ay isang gabi na magkasama kami. At alam ko rin ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yun, papadudot. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko na magpapagamit ako sa iba para lamang sa pera. Pero dahil wala na akong mahingan pa ng tulong at desperada na ako ng panahon na yon, ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernan sa ngalan ng pera
at para sa aking asawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang kabilangang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yon. At sobra akong nanliit sa sarili ko dahil nagpaggamit ako sa kanya sa ganong halaga lamang. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawan ko. Yun bang pakiramdam ko na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawan ko na dulot ng isang pagkakasala kasama si Fernan. Buong akala ko ay doon na matatapos ang lahat, ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihin kulang pa raw ang perang una kong naipadala doon. Kinailangan namin kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon ay sa Batangas na siya dinala, kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ako kay Fernan, kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon ay hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos noon. Nang mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-ina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. Walang gabi na walang nangyayari sa amin, Papa Dudut. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan na hindi lamang likas na mahilig si Fernan kundi may lihim pala siyang pagtingin sa akin noon pa man. Dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital ay nagtaka na noon si nanay kung saan ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan, lalo't halos hindi na ito nalalamnan. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil kina Celine na malalaki na ang utang sa tindahan namin dahil nagkaroon din sila ng problema. Dahil madalas ding nakikita ni nanay na nagpupunta sa bahay si Fernan ay hindi na niya napigilang magduda. Nagpasya na siya noon na kausapin ako ng masinsinan, Papa Dudut. Oh, kumusta naman yung asawa mong matanda, Maricel? Nay naman, wag naman ho kayong ganyan kay Martin. Na-ospital na nga yung tao. Aba anong gusto mo? Makipagplastikan ako? Kunwari, alalang-alala ko sa kinakasama mo? Hoy, kilala mo ako, Maricel, ha? Nay, hindi ho yan yung kailangan ko ngayon. O siya, sige. Palilipasin ko muna ang araw na ito na wala akong sasabihing masama tungkol sa kanya. Salamat naman kung ganun. Pagod na ho kasi ako eh. Wala na akong lakas para makipagtalo at paulit-ulit na ipagtanggol si Martin. Sino ba naman kasing may sabing ipagtanggol mo palagi ang lalaking yon? Nay, pakiusap. Tama na ho, pwede. Kung di lang ako naawa sa sitwasyon mo, titiisin ko talagang hindi pumunta rito sa inyo eh. Kumusta naman ba ang lagay niya? Ayun, pangatlong ospital na yung pinagdalhan sa kanya. Mukhang malala na ang lagay ah. Ano nga ulit yung sakit niya? UTI ba yon? Hindi ho, Nay. May bato siya sa apdo. Ang sabi raw ng doktor ay kailangan alisin yung bato na 3cm ang laki. Dudurugin na lang daw para mas madali. Buti mabait yung bunsong anak ni Martin. Kahit siraulo siya noon sa mga anak niya, no? Aba, kung isa ako sa mga anak niya, pababayaan ko na lang siyang manigas. Bibiruin mo, ni Singkong Duling walang naiambag yang Martin na yan sa pag-aaral ng mga anak niya? Tapos ngayon, nangangailangan siya ng tulong, doon siya lalapit sa kanila? Ayan na naman kayo, Nay. Kasasabi niyo lang, di ba? Ay, nako! Ilang taon na nga ba yung bunso niya? 21 ho. May trabaho nga rin yun pero nag-leave para mabantayan ang tatay niya. Yung ibang kapatid ayaw talaga magbigay dahil hindi na raw nila yung responsibilidad. Abay, natural! Hindi niyo sila masisisi. Buti nga't may naaasahan pa siya kahit papano eh. Pero teka sandali. Bago tayo magkalimutan.
Sino ba yung inuutangan mo ng pera at mukhang tiwalang-tiwala sa'yo? Si paring Fernan ho. Kumpare namin, Nay. Ano? Si Fernan? Sa kunat ng taong yun pinautang ka? Teka, Ano ho? Dinaan na lang sa pakiusap? ha? Dinaan sa pakiusap? Huwag mo nga akong pinaglololo ko, Maricel, ha? Kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Nay, pwede ba? Pagod na ho ako. Gusto ko na magpahinga. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka pinauutang ni Fernan ng ganong kalaking halaga? Ha? Anong kapalit? Nay! Sumagot ka, Maricel. Huwag mong iwasan ang tanong ko sa'yo. Hindi lang ako ang nakakapansin. Yang sinasiling, pinaplastik ka lang ng mga yan. Pambihira. Ginagawa ka na nilang pulutan sa inuman sa dami ng sinasabi nila tungkol sa'yo. Hoy! Sumagot ka! Ayaw mo. Aray ko, Nay! Ha? Ayaw mo? Sasabihin ko na! Sasabihin ko na ho, bitawan niyo na buhok ko! Sige, magsalita ka. Ipaliwanag mo kung bakit palaging narito sa inyo ang Fernan na yan at umaga na umaalis. Inalok niya po ako ng pera. Nung una, 10,000. 10,000 para sa isang gabi na may mangyayari sa amin. Diyos ko! Binenta mo ang katawan mo sa lalaking yon? Napaka-bobo mo! Nay! Wala na ho akong magawa. Wala na ako maisip na ibang paraan. Gusto niya ako. Gusto niya ako kaya ginamit ko na lang yun para magkapera kami at may maipambayad sa ospital. Anak naman! Marami pang ibang pwedeng paraan na hindi mo nakakailanganing ibenta pa ang dangal mo bilang babae. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa mo. Di sana tinulungan niyo ako. Alam ko na may kaya rin kayong gawin para tulungan ako pero wala eh. Mag-isa lang ako na humaharap sa lahat. Huwag mo nga ibalik sa akin ang sisi, Maricel. Pinili mo na bumukod na at sumama dyan sa Martin na yan. Kaya lahat na magiging problema ninyo ay magiging problema nyo lang. Yan ang usapan natin, hindi ba? Pero Nay... Kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa mga naririnig kong paninira tungkol sa'yo. Napuntik pa nga akong mapabarangay sa pagtatanggol ko sa'yo eh. Oh, tapos ano? Totoo naman pala ang lahat ng yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ka lang sa akin dapat humingi ng tawad, Maricel. Humingi ka ng tawad kay Martin. Yan ay kung patatawarin ka pa niya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Nakahanda na ho ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako sa oras na malaman niya ang ginawa ko. Pwes, simulan mo nang magdasal. Papadudot labis na kahihiyan ang inabot ko nang makumpirma ang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usap-usapan. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa mga nangyari, muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yon pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin ang pagbisita sa bahay ni Fernan. Minsan ay nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pang mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan ay paulit-ulit pa rin na may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit noon ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inalok pa nga ako ni Fernan ng malaking puhunan para sa tindahan. Naging bulag at pipina lamang ako sa mga panghuhusga sa paligid ko, papadudot. Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa doon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng pamilya ko kesa sa sarili kong dignidad ng mga panahong yon.
Ginagaya mo na naman ako ngayong gabi. Ibang klase ka talaga, Mare. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni paring Martin. Hindi mo naman kami pinababayaan kaya dapat lang na masaya ka palagi tuwing pumupunta ka rito. Ikaw talaga. Kaya ginaganaan ako lagi pumunta rito eh. Tapos na ako magbihis. Magkwentuhan muna tayo sandali bago ako umalis. Tabihan kita dito sa kama ha. Wala ka bang gustong ipabili? Dito ko kasi balak maghapunan bukas. Bakit? Wala ka bang ibang lakad o ibang gagawin bukas? Wala. Yung iba pinakancel ko na para mas mapadalas pa ako rito. Ganun ba? Ikaw ang bahala kung dito mo talaga gusto maghapunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Mabilis kang kausap. Hindi mo na ako pinahihirapan pa. Baka naman pwedeng isa pang kiss dyan. Anong kiss? Kota ka na nga kanina eh. Di ka pa ba nagsasawa? Halos makabisado mo na nga ang bawat sulok ng katawan ko. Ako naman to. Sige na, huwag ka nang pakipot. Huwag mong sabihing naiilang ka pa rin sa akin. Hindi no. Teka, kailangan ko na rin palang magbihis. Baka magising na yung bunso ko. Hindi ko pa yun natitimplahan ng gatas eh. Sandali lang. Usap muna tayo. Pero yung anak ko, Fernan. Sandali na lang naman to. Uuwi na ako mamaya. Pagbigyan mo na ako na sulitin ang natitirang oras ko rito. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Halos lahat naman na pag-usapan na natin. Yung puhunan mo sa tindahan. Di ba't sinabi ko na rin sa'yo na hindi mo kailangan magbigay ng puhunan? Sobra-sobra nang naitulong mo sa aming mag-iina. Pero ako naman ang may gusto nun. Ang totoo niyan, hindi lang puhunan para sa tindahan ang makukuha mo kung sakali. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Maricel. Sumama ka na sa akin. Kahit isama mo pa ang mga anak mo. Kaya ko naman silang buhayin. At ikaw, kaya kitang pakasalan. Lahat ng meron ako, magiging sayo. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi yan kasama sa usapan natin, Fernan. Alam ko. Kaya nga inaalok kita ngayon. Iwan mo na ang asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan kundi hirap kapag siya ang kasama mo. At sino ka sa tingin mo para pakinggan ko ang sinasabi mo? Sa nanay ko nga pinaglaban ko si Martin tapos ikaw? Gusto mo na iwan ko siya para sa'yo? Desperada lang ako pero hindi pa ako nasisiraan ng ulo. Aba, at talagang ikaw pa ang mag-iinarte ngayon? Bakit? Akala mo ba sobrang ganda mo para kabaliwan ka? Mukha ka ng tuyot nang makuha kita. Pasalamat ka nga't nagtyaga pa ako sa'yo at nagbayad ng halagang sobra-sobra pa para ibayad sa karakas mong babae ka! Hayop ka? Ang kapal na mukha mo! Serbisyo ko lang ang binayaran mo at hindi yung buong pagkatao ko! Kaya wala kang karapatan na sabihin ako ng ganyan! Hoy Maricel! Pwede ba huwag kang pa-virgin dyan? Matanda nga, pinatos mo! Tapos ako na higit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang luho mo! Hindi mo pagbibigyan! Alam mo kung bakit? Dahil walang matinong babae ang magtsatsaga sa'yo! Maaaring papatulang ka lang dahil sa pera mo pero walang magkakagusto sa taong katulad mo, Fernan! Manahimik ka! Dami mong sinasabi! Pagkatapos mong pakinabangan ng pera ko, gaganyanin mo ako! Pwes, hindi ka magiging kawalan sa akin! Dahil kaya ko magbayad ng babaeng higit pa sa'yo! Kung gano'n ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Ako pa ngayon ang ipinagtatabuyan mo? Samantalang sa amin ni Martin, mas may silbi ako. Mas kaya kitang buhayin kaysa sa kanya. Ewan ko nga't bakit ang hina niyang kukote mo eh. Huwag mong ikukumpara sa'yo si Martin. Dahil siya, hindi na kailangan ng pera para magustuhan siya at mahalin. Hindi tulad mo. Kung wala kang pera, tatanda ka na lang na mag-isa dahil walang matinong babae na magmamahal sa'yo. Sumusobra ka ng hayop ka ha? Walang niya ka talaga! Umalis ka na! Hayop! Talagang aalis ako, pero hindi ka pabayad sa lahat. Babalik ako rito para maningil at wala ka nang magagawa. Sabi na umalis ka na! Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo! Babalik ako! Tandaan mo Maricel, sa laki na nang naibigay ko sa'yo, pagmamay-ari ko na ang katawan mo! Papadudot labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan ng dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ko ng perang
para sa pampaospital ng asawa ko ay ginawa ko na, Papa Dudut. Batid ko na maraming mga kabarangay ang maiinis sa akin dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero kahit ako ay hindi lamang inis kundi galit ang nararamdaman ko sa sarili ko ng panahong yon. Sinubukan ko makipag-ayos sa aking ina at humingi ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin kahit na alam kong imposible nang matakasan ang nagawa kong pagkakasala. Hanggang sa panahong yon ay umiiral kasi ang pagiging mahina ng loob ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng mga masasakit na salita ay pumupunta pa rin siya sa bahay ngunit tuwing gabi na lamang. Katwiran niya ay kasama pa rin yon sa mga naibigay niyang pera. Papa Dudut, may isang gabi na naabutan kami ni nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang ibinigay niya sa akin pero silang dalawa na ni nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas nga, Papa Dudut, ang mga araw at hindi na nagpakita sa akin si Fernan. Tila nabunutan naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip, Papa Dudut, ay hindi ko gugustuhin pang makita siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit isang buwan ding nagpapagamot si Martin, Papa Dudut, bago siya nakauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi mawala sa akin ang takot. Sakaling malaman na niya ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malabong makarating sa kanya ang mga nangyari dahil kalat na ang chismis sa barangay namin. Napansin naman ni Martin ang pagbabago sa mga kinikilos ko kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre nanatiling tikom ang bibig ko, Papa Dudut. Yon ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim kay Martin at sa pagpapagamit sa ibang lalaki na kumpare pa naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noong nasa ospital pa siya. Labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayon pa man ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya at pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin at ikinuwento nito ang tungkol sa namamagitan sa amin ni Fernan. Pag uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Maricel, ano nangyayari? Bakit ka nagsusuka? Hindi ko alam. May nakain niya hata ako. May nakain? O baka naman ikaw nagpakain? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Martin? Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako tsaka… Nahihilo at nagsusuka? Eh baka naman buntis ka. Ano? Nagbunga na ba? Martin… Bakit? Akala mo ba hindi ko malalaman? May nakapagsabi sa akin, Maricel. Mas naniniwala ka pa ba sa kanila kaysa sa akin? Malay mo ba kung sinisiraan lang nila ako? Ano ba naman, Maricel? Hindi ka pa rin ba aamin? Kalat na dito sa atin ang ginagawa niyong kababoy ni Fernan habang nandun ako sa ospital. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang nila ako. Yung pagpunta rito ni Fernan, walang ibig sabihin yun. Nagmamalasakit lang yung tao. Tapos yung mga kapitbahay naman natin masyadong malisyoso at malisyosa. Halos araw-araw nandito si Fernan tapos nagmamalasakit lang. Ayop na malasakit yan. Inaabot hanggang kinabukasan? Ano, Maricel? Masarap ba magmalasakit si Fernan? Damang-dama mo ba? Kita mo na? Hindi ka mapagsalita ngayon. Totoo, di ba?
Hindi ko yung ginusto, Martin! Sa tingin mo ba masaya ako habang ginagawa niya mga bagay na ikaw lang ang binigyan ko ng pahintulot na gumawa sa akin? Tiring-tiri ako sa sarili ko at nanliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero pinatos mo pa rin. Nagpagamit ka pa rin sa kanya. Mga baboy kayo! Ang sakit mo naman magsalita! Sige, mali nga yung ginawa ko, pero ginawa ko lang yan para sa'yo at sa mga anak natin. Sa tingin mo may mauutangan ako ng ganong kalaki? Wala magtitiwala sa akin dahil mukha ako mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong ibang aasahan. Anong gusto mong tubukin ngayon? Na dapat pa ako magpasalamat? Dahil nagpakalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong nakitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talagang nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang kagad ang totoo. At hindi mo na ako pinabukang tanga. Nakakagago eh! Martin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mong sipain yung upuan! Kasalanan mo lahat to! Kung hindi ka lumandi kay Fernan, hindi ito mangyayari! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko ginusto yon. At wala rin kaming relasyon ni Fernan. Ah, ganon? Wala nga ba talaga? Kilala ko ang lalaking yun, Maricel. Umamin ka nga. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Fernan? 5? O baka higit pa? Hindi ka na nahiya sa mga anak natin? Ang babata pa nila, pero nakikita nila dito na kinakalantari ka ng ibang lalaki. Hindi ko hinayaan makita ng mga bata yon. At ano? Dapat ko ba ikatuwa na hindi mo naman pala pinapakita sa kanila ang kababuyan nyo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero wala eh. Kahit naman yata anong sabihin ko, baliwala rin sa'yo. Unawain mo rin naman ako. Masisisi mo ba ako, Maricel? Ni hindi ko nga kayang isipin na may nangyayari sa inyo ni Fernan sa bawat gabi na nangungulila ako sa inyo mag-iina. Sige nga. Kung hindi ko ginawa yon, sino bang tutulong sa atin? Lahat ang nilapitan ko. Halos magmakaawa na rin ako sa mga kapatid mo pero wala ni isa sa kanila nagpaabot ng tulong. Sobrang hirap, Martin! Huwag mo nang ipilit na tama ang ginawa mo. Malandi ka! Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero mas gugustuhin ko pa magpagamit sa iba kaysa mamatay sa gutom ang mga anak natin. Pambihira ka naman, Maricel. Alam ko na ginawa mo lang yun para sa akin. Pero mas gugustuhin ko pa maghirap kaysa gawin ka kasangkapan ng ibang tao para sa makamundong pagnanasa. Yun ang hindi ko matatanggap. Maniwala ka, Martin! Hindi ko ginusto yun! Naging desperado lang talaga ako dahil agarang operasyon ang kailangan mo nun. Ganon kita kamahal. Pinagaling nga ako ng perang galing kay Fernan. Pero alam mo, itong puso ko naman ang binigyan mo ng sakit. Umalis ka na rito. Ayoko na makita ang pagbumukha mo. Huwag, Martin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Yung mga anak natin, paano sila? Kailangan nila ako. Pakiusap, huwag mo namang paabutin sa ganito. Buo na ang desisyon ko, Maricel. Lumayas ka sa pamamahay ko! Isasama ko ang mga bata! Wala kang isasama ni isa sa kanila! Napapaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paalisin mo ako rito, isasama ko siya. Hindi ko hayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil siya sa galit mo. Labas! Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik pa rito! Oy, teka, ano ba nangyayari dito? Bakit hindi mo tanongin yung malandi mong anak? Ha! Teka! Siguradong alam mo na ang tungkol doon. Baka nga ikaw pa mismo nagtulak sa anak mo na landiin si Fernan dahil alam ko hindi mo ako gusto para sa kanya. Tatanga-tanga ka pala eh. Anong akala mo sa akin, bugaw? Hoy Martin ha, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon. At talagang kinukonsinti mo pa tong anak mo na tumiyaya sa iba? Yan na pala ngayon ang pamantayan ng pagiging ulirang ina? Tama na! Pakiusap! Tama na! Pagsabihan mo yung ina mong mahilig makisawsaw. Bungangera lang pero wala namang ibubuga. Kala mo kung sino mabuting ina. Huwag mong questionin ang pagiging ina ko. Pwisit ka! Umalis na kayo! Magsama kayo mag-ina! Mga salot! Nay! Huwag niyo na ako patulan! Sige na! Umalis na lang tayo rito. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Papadudo tila pinagsakloban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak.
dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa bunso namin. Lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala akong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siyang naghahanap ng tindera sa palengke. Tungkol naman kay Fernan ay wala na akong naging balita pa sa kanya at hindi ko na rin gugustuhin pang malaman ang kahit na ano tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang bali-balitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Papa Dudut, ay dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ng mga sintomas ng pagbubuntis. Tutol man ako sa ideyang iyon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa nakumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress at pagod sa pagtatrabaho ay nakunan ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa ang mga nangyari. At hindi ko lubos akalain na eto pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa nito kay Martin na naging sitwasyon ko noon at lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipapadala para sa pampa-hospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nang may biglang dumating sa bahay ng mga magulang ko. Nay, may inaasahan ba kayong bisita ngayon? Ginabi na yata. Ha? Sino namang magiging bisita ko ng ganitong oras? Siya, sige, pagbuksan mo na at baka may bibili lang ng kalakal. Sandali lang ho! Pakitignan na lang po itong nire-repack ko maninay. Baka kasi gapangan ng ipis. Ako nang bahala riyan. Sino yan? Martin? Maricel, pwede ba tayo mag-usap? Mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa pamilya natin. Kung okay lang sana. Sino bang nariyan, Maricel? Magandang gabi ho, Nay Lucia. Ay, anak ng teteng, oo. Anong ginagawa ng walang hiyang yan dito? Paalisin mo yan, Maricel, ha? Naaalibadbaran ako sa pagbumuka niyan. Mas gugustuhin ko pang aswang ang dumalaw ngayong gabi kaysa sa matandang yan. Grabe naman ho kayo. Gusto ko lang makausap si Maricel para humingi ng tawad sa kanya. Aba, bakit? Sigurado ka bang patatawarin ka ng anak ko? Nako ha, Maricel, sinasabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang kagagahan mo. Huwag mong kalilimutan ang mas masakit na salitang binitiwan yan sa'yo. Lahat ng pangiinsulto. Kaya nga ho nandito ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng mga nasabi ko. Maricel, sige na ho. Mag-usap tayo. Isa pa hinahanap ka na rin ng mga anak natin. Namimiss na nila ang nanay nila. At talagang ginamit mo pa ang mga bata, ano? Nay, tama na ho. Hayaan niyo na muna ako makipag-usap sa kanya. Malaki rin na naging kasalanan ko, 'di ba? Kaya sige na ho. Ibigay niyo na to sa akin. Ay! O siya, sige. Kung diyan ka magiging masaya. Sana lang hindi mo pagsisihan kung ano man ang magiging desisyon mo. Salamat ho, Nay Lucia. Nailabas lang ho kami. Bahala kayo! Sa labas na lang tayo mag-usap. Natutulog na kasi si Bunso sa sala. Sige, wala namang problema sa akin kahit saan. Salamat kasi naintindihan mo na rin lahat ng ginawa ko. Hindi ko naman talaga gagawin yon kundi lang tayo kapos sa pera. Hindi mo na kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin, Maricel. Sapat na yung mga sinabi mo nung huli tayo nag-usap. Ibig bang sabihin? Oo, Maricel. Napatawad na kita. At kung pupwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay.
Pwede pa ba? Oo naman. Sino ba naman ako para tumanggi? Walang gabi na hindi ko ipinagdarasal na mapatawad mo na ako at bumalik na sa dati ang samahan nating dalawa. Yung magiging buo ulit ang pamilya natin. Hindi mo na kailangan ipagdasal yun ngayon. Nandito na ako. Kukunin na kita, taalagaan ulit gaya ng dati. Talaga? Hindi ka na ba talaga galit sa akin? Hindi ka nandidiri? Tungkol dyan, pasensya ka na sa lahat ng nasabi ko. Alam kong nasaktan kita ng sobra kaya pinagsisisihan ko yun. Tinatanggap ko naman ang paghingi mo ng tawad. Mahal na mahal kita, Maricel. Mahal na mahal din kita, Martin. Salamat sa pagtanggap mo ulit sa akin. Pangako, hinding-hindi na yun mauulit. Ikaw at ikaw na lang ang magiging lalaki sa buhay ko. Siya nga pala, may trabaho na ako ulit at nakapag-ipon-ipon din ng konti. Sisipagan ko pa para lumaking iniipon kong pera para sa kasal nating dalawa. Talaga? Naku, ikaw talaga. Masyado mo naman agad akong pinasasaya. Yun ay dahil karapat dapat ka lang napakasalan. Kaya, paano ba yan? Wala nang ibang pwedeng umangkin sa'yo. Ako lang. Tagumpay akong nakabalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nang muling mabuo ang pamilya namin. Maging ako ay walang pagsidla ng saya dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya yung dating Martin na mapanakit at lasenggo. Nang magkaroon ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar ay tinanggap na niya nang walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ng AIDS dahil sa iba't ibang babae na nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ang isang maliit na negosyo. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa inyong programa na naging libangan na naming mag-iina, lalong-lalo na naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo sa aking kwento. At ganoon din po sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na maitampok ang aming kwento sa Barangay Love Stories. God bless po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1